Kumusta? Isa na namang panibagong panahon tungo sa pag-angat ng inyong kaalaman sa financial management. Ito ang Finman Kaalaman. Sa pag-manage ng negosyo, may mga misconceptions tayo naririnig tungkol sa konsepto ng utang o pag-uutang. Sa financial management, lagi natin tandaan na hindi lagi masama ang pangungutang lalo na't ito ay para sa paglago ng inyong negosyo. Subalit, paano nyo ba malalaman ang limit o level na kung saan ang inyong liabilities ay efficient pa? Nasubukan nyo na bang sukatin ang kakayahan ng inyong business sa pagbayad ng mga short-term debt obligations o panandaliang utang? Upang mas maliwanagan kayo, nandito kami upang i-discuss ang ilan sa liquidity ratios. Bago tayo tumungo sa ating lecture, tignan muna natin ang objectives ng ating unang video lecture. 1. Pag-aralan at suriin ang konsepto at paggamit ng mga napiling liquidity ratios. 2. Suriin ang iba't ibang sitwasyon tungkol sa aplikasyon ng ilan sa mga liquidity ratios. At 3. Unawain ang kahalagahan ng liquidity ratios sa paggawa ng management decisions. Ngunit bago tayo dumako sa ating pangunahing paksa, alamin muna natin kung ano ba ang financial ratios. Ang financial ratios ay ang mga ratios na naglalayong suriin ang financial health ng isang negosyo sa pamamagitan ng pag-compare ng figures sa financial statements. Ito ay mahalaga dahil sa pamamagitan nito, ang mga negosyo ay nabibigyan ng impormasyon na makakatulong sa paggawa ng management decisions. Nakapaloob dito ang liquidity at efficiency ratios na ilan sa mga topic na itatalakay ng aming mga video. Ngayon naman ay alamin natin kung ano nga ba ang liquidity ratios. Ang liquidity ratios ay mga ratios na sumusukat ng kakayahan ng isang negosyo na matugunan ang short-term obligations nito gamit ang kanyang current assets. Sa bawat business, ang pag-a-assess o paggamit ng liquidity ratios ay mahalaga dahil sa pamamagitan ng regular na pag-monitor sa liquidity, matutukoy ng management ang mga pagkukulang sa liquidity, ma-optimize ang daloy ng pera at makagawa ng mga desisyon na angkop sa current situation ng kanilang negosyo. Matapos nating malaman ang definition ng liquidity ratios, tuklasin naman natin ang specific ratios na tunay na mahalaga sa anumang uri ng negosyo. Una ay ang quick ratio. Ito ay ratio na sumusukat sa kakayahan ng isang business na matugunan ang kanyang short-term obligations gamit ang mga pinaka-liquid na assets. O sa madaling salita, ay ang current assets ngunit hindi kasama ang inventory. Tignan natin ang formula upang makuha ang quick ratio. Quick ratio is equals to quick assets over current liabilities, o kaya naman quick ratio is equals to cash plus marketable securities plus accounts receivable over current liabilities. Maaaring iniisip nyo ngayon kung ano ang kahulugan ng na-compute natin sa ating ratio. Ang ratio na ito ay nagbibigay ng mas striktong pananaw sa liquidity kumpara sa current ratio. Dahil sinasalang-alang lamang nito ang mga asset na mabilis na ma-convert sa cash nang hindi umaasa sa pagbebenta ng inventory. Ang quick ratio na higit sa 1 ay nagpapahiwatig ng business ay nasa magandang posisyon upang matugunan ang mga short-term obligation nito. Sa kabaligtaran, ang quick ratio na mas mababa sa 1 ay nagpapahiwatig na ang business ay maaring makaharap ng mga hamon sa pagtugon sa mga agarang utang nito nang hindi nagbebenta ng inventory. Ang ikalawang liquidity ratio na mahalaga lalo na sa small enterprises ay ang current ratio. Ang current ratio naman ay ratios na sumusukat ng kakayahan ng isang negosyo na bayaran ang mga current liabilities nito gamit ang kabuang current assets tulad ng cash, accounts receivable at inventory. Kumpara sa quick ratio, kasama ang inventory sa pag-compute ng current ratio. Tignan naman natin ang formula upang makuha ang current ratio. Current ratio is equal to current assets over current liabilities. Ang sagot na makukuha natin sa current ratio ay nagbibigay ng quick view kung ang kumpanya ay may kakayahang komportableng bayaran ang mga short-term na utang nito. Halimbawa, ang higit sa 1 ay karaniwang nagpapahiwatig na ang kumpanya ay may sapat na mga ari-arian upang matugunan ang mga short-term obligations nito.
na nagpapakita ng magandang liquidity at magandang posisyon upang harapin ang kanyang current liabilities. Sa kabaliktaran, ang current ratio na mas mababa sa 1 ay maaaring magpahiwatig ng potensyal na kahirapan sa pagtugon sa mga obligasyon nito. Ang mga liquidity ratios na ito ay maaari rin na maging basehan kung kailan ang right timing upang palitan ng financial management practices ng isang business, lalo na kung ito ay kinakailangan. Upang mapaunlad ang financial management ng isang negosyo, magandang i-maximize natin ang mga impormasyon. Meron tayong internal sources kagaya ng financial statement analysis at isa na rito ang liquidity ratios. Meron din tayong external sources kagaya ng market trends at pag-analyze sa mga kaparehong negosyo, pati na rin ng ating competitors. Ang pag-maximize ng mga impormasyong nabanggit ay maaaring makatulong sa pagdedesisyon natin sa pagpili at pag-apply ng angkop na financial management practices sa ating negosyo. Ngayon, i-apply na natin ang mga natutunan natin sa ating lecture. Tignan at suriin natin ang ating mga halimbawa. Para makuha ang quick at current ratio, gagamitin natin ang mga data na ibinigay. Unahin natin ang quick ratio. Una muna natin kuhanin ang quick assets sa pamamagitan ng pag-minus ng inventories na 100,000 pesos sa total current assets na 200,000 pesos. Dito ay nakuha natin ang 100,000 pesos na quick assets na siyang i-divide natin sa current liabilities na 120,000 pesos. At ang magiging sagot ay 0.83. Sunod naman ay ang current ratio. Ayon sa formula, para makuha ito ay kailangan lamang nating i-divide ang current assets na 200,000 pesos sa current liabilities na 120,000 pesos kung saan makukuha natin ang sagot na 1.67. Ang nakuha nating quick ratio ay 0.83 na nangangahulugang ang negosyo ay may 0.83 pesos sa current assets nito nang hindi kasama ang inventory para sa bawat 1 peso ng current liabilities. Ang ratio na ito ay mas mababa sa 1 na nagpapahiwatig na ang kumpanya ay maaaring mahirapan na matugunan ang mga short-term obligations nito nang hindi umaasa sa mga benta ng inventaryo. Ang sagot na makukuha natin sa current ratio ay 1.67. Nangangahulugan ito na ang negosyo ay may 1.67 pesos sa current assets sa bawat 1 pesos ng current liabilities. Ang ratio na higit sa 1 ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay may kakayahang bayaran ang kanyang current liabilities ng komportable. Sa kabuuan, habang ang current ratio ay nagpapahiwatig ng magandang kakayahan ng negosyo sa pagbabayad ng kanyang short-term obligations, ang quick ratio ay nagpapahiwatig na ang negosyo ay mahihirapan sa pagbabayad ng hindi nakaasa sa kanyang inventory. Upang i-summarize ang ating lesson, ang pangunahing topic na ating tinalakay ay ang financial at liquidity ratios. Ang financial ratios ay mga ratios na naglalayong suriin ang financial health ng isang negosyo at tumutulong din sa paggawa ng management decisions. Ang liquidity ratios naman ay sumusukat sa kakayahan ng isang negosyo na matugunan ang short-term obligations nito gamit ng current assets. Bukod dito, tinalakay din natin ang quick at current ratio bilang mga liquidity ratio na pinakaangkop para sa maliliit na negosyo. Layunin ng quick ratio na sukatin ang kakayahan ng isang business na matugunan ang kanyang short-term obligations gamit ang current assets, ngunit di kabilang ang inventory. Ang current ratio naman ay sumusukat sa kakayahan ng isang negosyo na bayaran ang mga current liabilities nito gamit ng kabuuang current assets. Ngayon, oras na para mag-practice ng iyong napag-aralan. Subukan mong gamitin ang iyong mga natutunan sa ating post-test upang sukatin ang iyong kaalaman sa ating topic. Maraming salamat sa panonood! Sana'y napabuti namin ang inyong kaalaman sa financial management. See you sa susunod nating aralin.